Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay December 3, 2023. Nais ko lamang pong magpasalamat sa mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapwa public servants, at mga sumusuporta sa ating advokasya para sa hanay ng mga motorista. Maraming salamat po sa ipinigay po ninyong mensahe sa akin nitong November 30 sa araw ng aking birthday. At paumanhin po, hindi na po ako nakapag-reply sa inyong lahat. Medyo naging busy po tayo noong araw na yon dahil po sa tulong at suporta ng ating House Speaker, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, ay nabigyan po tayo ng schedule para talakayin ang matagal ng problema na dinadanas ng libo-libong mga kababayan natin. Ito po yung sinasabi nating illegal na panghuhuli at pag-i-impound ng mga sasakyan. At siyempre po, sa tulong po ng aming Honorable Chairman, Representative Romeo Acob, nagkaroon naman po ito ng magandang resulta sapagkat ipinatigil na po ng LTFRB ang panghuhuli at pag-i-impound ng mga sasakyan na may paglabag na kolorom. Paglilinaw lamang po, hindi ang ibig sabihin po nito ay pwede at malaya na tayong gumamit ng sasakyan na illegal na pamamasahero o kolorom. Ang maaari pong manghuli sa inyo ay mga kawani ng LTO at deputize nila. Ganon din po, tinalakay din po natin yung pagpapatupad ng batas na hindi alinsunod sa Executive Order number 266. Ang LTO po ay binigyan ng kapangyarihan ng Executive Order number 266 na ang kanilang enforcers ay pwedeng manghuli, pwedeng manikit, pero hindi pwedeng direktang mag-impound ng sasakyan na sinasabing may paglabag na kolorom at iba pa. Ang nararapat lamang po ay tikitan ang kanilang hinuhuli at bigyan ng karampatang due process. Ganun pa man po, may magandang resulta po dahil ayon po sa Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza ng LTO, sila po ay maglalabas bukas ng memorandum at hindi na ipapa-impound ang mga sasakyan na kanilang mahuhuli at kukumpiskahin na lamang ang license plates nito. Pero ganun pa man po, patuloy tayong tumututol dito sapagkat kapag ka po kinumpiska ang license plates ng sasakyan na kanilang hinuhuli, hindi po makatarungan yon. Parang duda pa lamang, sentensyado na ang kanilang hinuhuling motorista. Dapat po mabigyan ng due process. At ito po ay ating tinututulan sapagkat napipilitang magsuhol at maperwisyo ang marami nating mga kababayan. Hindi po natin ipinagtatanggol ang mali ng sino mang motorista. Ang paulit-ulit po nating hinahangad ay maipatupad ng tama ang batas para sa kanila. Sa ganung pamamaraan po ay hindi sila nabibiktima ng pang-abuso at iba pa. Yun lamang po, maraming salamat po muli sa mga bumati sa akin sa nakaraang karawan ko nitong November 30. At ganun din po, ako'y nagpapasalamat sa aking partner sa One Rider Party List, Honorable Congressman Attorney Rose Gutierrez, at sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating advokasya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo and God bless us all.